Naranasan mo na ba ang magtiwala sa isang tao na akala mo ay mahal ka? Akala mo ay pinapahalagahan ka? Naranasan mo na rin bang sirain ng taong yon ang tiwalang iyong binigay? Naranasan mo na bang magpaakit sa isang nakakaakit na nilalang na akala mo'y dadalhin ka sa kalangitan, pero inangat ka lang pala ng konti sa ere pagkatapos ay biglang binitawan para bumagsak? Tunghayan natin ang kwentong ipinadala sa atin ni Maris para sa araw na to na gusto niyang ibahagi sa ating lahat. Kaya eto na ang paborito ninyong programa, ang Dear Mama Mia. Marami ang mapanlinlang sa mundo. Marami ang nagbabalat kayo. Animoy mga maamong tupa, animoy hindi gagawa ng kasalanan, pero isa palang malademonyo sa likuran at pinapasakay ka lang pala para sa pansarili niyang kapakanan. Dear Mama Mia, una pa lang ay nais ko na pong humingi ng pasensya sa inyo. Hindi po ako magaling magkwento, Mama Mia, pero susubukan ko pong alalahanin at ikwento na naayon sa aking mga naaalala ang aking mga naging karanasan. Alam ko po na hindi lahat ng inyong tagapakinig ay maiintindihan kung saan ako nanggaling at kung ano ang aking mga pinagdadaanan. Alam ko, Mama Mia, na mas marami pa rin ang manghuhusga sa akin. Sa katunayan, medyo matagal-tagal ko po talagang pinag-isipan kung dapat ko bang ipadala itong aking liham. Kung handa na ba akong mahusgahan at kung handa na ba akong makutya sa comment section once na maipost mo ang kwentong ito sa iyong YouTube channel. Pero Mama Mia, wala po kasi akong ibang mapaglabasan ng sama ng loob. Wala po akong ibang mapagsabihan sa lahat ng aking mga napagdaanan. At dahil isa po kayo sa mga naging coping mechanism ko, ay naisipan ko pong ibalik sa inyo ang comfort na pinaramdam niyo sa akin. Naisipan kong magsulat at ibahagi ang aking mga karanasan. Mama Mia, itago niyo na lamang ako sa pangalang Maris. Hindi ko po yan tunay na pangalan dahil meron po akong reputasyon na pinangangalagaan. Fresh graduate ako na uumpisahan itong aking kwento. Isang simpleng babae lamang po ako, Mama Mia. Mula po ako sa Bulacan. Doon ako lumaki, nag-aral, at doon na rin ako natuto ng mga bagay-bagay. Mama Mia, nung bata pa lamang ako ay laging paalala sa akin ng aking mga magulang na umayos sa pag-aaral. Kasi kapag may pinag-aralan ka, hinding-hindi ka basta-basta na maakit sa mga pahayag ng ibang tao. In short, hindi ka basta-basta na maloloko. Pinanghawakan ko po ang mga sinabing iyon ng mga magulang ko. Nagsikap ako sa aking pag-aaral. Ni wala po akong masyadong karanasan tungkol sa pakikipagkaibigan o pakikipagrelasyon. Sure, Mama Mia, meron naman po akong naging boyfriend pero hindi naman po ganun kaseryoso yon. Parang sabay sa uso lang. Peer pressure, ganon. Pero wala naman pong masyadong koneksyon doon ako sa aking ex. Hindi ko naman siya masyadong mahal. Sinagot ko lang siya sa udyok na rin ng aking mga kaibigan. Pero hindi rin naman nagtagal ang aming relasyon dahil masyado po siyang demanding. Kung ano-ano ang mga dinedemand niya sa akin, Mama Mia.
Dati ay pasimpleng halik lamang sa pisngi ang gusto niya. Hanggang sa paghahawak kamay na ng madalas. Hanggang sa namamalayan ko na parang pinipilit na niya na mas lumalim pa ang aming ugnayan dalawa. Bagay na hindi ko po gusto dahil ang gusto ko noon at ang nais ko ay mapanindigan ang pangako ko sa aking mga magulang na magtatapos ako ng pag-aaral at maghahanap ng disenteng trabaho para mga disenteng lalaki rin ang lalapit sa akin. Kaya naman masayang masaya at proud na proud ang mga magulang ko nung nakapagtapos ako, Mama Mia. Ako po kasi ang unang graduate sa aming pamilya. Kung hindi niyo po na itatanong, galing po ako sa isang mahirap lamang na pamilya. Talagang pinagtiyagaan lang ng mga magulang ko na igapang ang aking pag-aaral. Kaya naman bilang ganti ay mas inuna ko talaga ang pag-aaral ko kesa sa kahit na anong bagay noon. Kesa sa damdamin ko, pakikipag-ibigan at pati na rin sa mga lakwatsa ng mga kaibigan. Kaya naman, hindi rin ako nagsisi nung makita ko kung gaano ka-proud sa akin ang aking mga magulang. Tuwang-tuwa ako, Mama Mia, na makita kong nagniningning ang kanilang mga mata sa sobrang saya. At nung nakapagtapos na nga ako, ay naisip ko na lumuwas ng Maynila at doon maghanap ng trabaho. Gaya ng marami ay pangarap ko rin po na makapundar at makapag-settle sa Maynila, Mama Mia. Para sa amin kasi na taga-probinsya, pakiramdam namin na sa Maynila ang lahat ng oportunidad sa buhay. Kaya naman, nung nakapagtapos ako, ay sa pilitan ko pa talaga na sinabi sa mga magulang ko na aalis ako. Bakit naman anak? Pwede ka namang dito na magtrabaho. May mga magaganda din namang pagtatrabahuan dito. Mama, Papa, nasa Maynila po ang mga malalaking oportunidad. At isa pa, wala naman akong ginawa na hindi maganda para hindi niyo ako pagkatiwalaan, 'di ba? Kayang-kaya ko po doon. Sigurado ka ba, anak? Opo. Naku anak, mahirap sa Maynila. Marami kang magiging karibal sa paghahanap mo ng trabaho. Tapos, ayon pa sa mga bali-balita, marami raw mga manloloko doon. Mama, kahit saan naman may mga manloloko. Huwag kang mag-alala, pinag-aral nyo naman ako, 'di ba? Kaya marunong po akong kumilatis ng tao. Marunong akong kumilatis kung masama ba ito o hindi. Kayang-kaya ko po yan. Mama Mia, dahil sa pamimilit ko ay wala na ring nagawa ang aking mga magulang kundi payagan akong lumuwas. At gaya ng marami, ay nakipagsapalaran po ako para lamang makahanap ng trabaho. May nahanap din naman akong trabaho makalipas ang halos 2 buwan. Pero Mama Mia, hindi po madali dahil nag-umpisa po ako sa ibaba. Bagong graduate pa lang kasi ako noon. Nangangarap ng magandang kinabukasan, hindi lamang para sa akin, kundi para sa buong pamilya. Determinadong makapag-ipon para maiahon ang pamilya namin sa hirap. Hindi ako mapili, Mama Mia, lalo na sa trabaho. Sanay na sanay naman ako kasi laki nga ako sa hirap. Lahat ng bagay na meron ako, lahat yun pinagtatrabahuan at trinabaho ko talaga ng husto. Hindi rin ako maporma, Mama Mia. Bilang isang tipikal na probinsyana, ang pormahan ko po ay kung tutuusin, manang na manang para sa mga taong lumaki sa syudad. Basta para sa akin, ayos na kapag malinis akong tignan, maayos at hindi gusot ang suot ko at profesional kung titignan ng iba. Nung makapasok ako sa trabaho ay sinabi kong hindi po ako sasali sa mga office gossips o mga chismisan sa office. Ang gusto ko lang ay magtrabaho ng matino
kumita ng pera at kung pupwede ay ma-promote para naman mas lumaki-laki ang sahod. Masaya ako sa trabaho ko kahit na wala po akong masyadong nagiging close dahil sa sobrang tahimik ko. Tahimik lamang ako sa gilid, Mama Mia. Tahimik akong nagtatrabaho sa gilid ng isang mundo na hindi para sa mga katulad kong walang mga pangalan o walang impluwensya at kapangyarihan. Mama Mia, ayos naman ang pagtatrabaho ko doon sa kumpanya. Ayos ang lahat. Oo, may mga pagkakataon na meron talagang mga tsismisan at hindi naman yun naiiwasan. Ako rin naman alam ko na sa likod ko ay pinag-uusapan ako ng ibang tao. Pero kahit na medyo nasasaktan ako ng konti, ay iniisip ko na lang noon, Mama Mia, na parte talaga yun ng buhay. Spices talaga yun ng buhay na pwede kang pagchismisan at pagdiskitahan ang iyong mga karanasan. Ayos lang, wala namang problema, sabi ko sa sarili ko. Hanggang sa nasanay na lang din ako. Nasanay ako sa usapan sa opisina. Nasanay ako sa mga chismisan at nasanay na lang ako na baliwalain ang lahat ng yon. Hanggang sa dumating siya, Mama Mia. Itago natin siya sa pangalang Sir Ethan. Si Sir Ethan, Mama Mia, ay bago po sa opisina. Isa po siya sa mga anak ng mga may-ari. Ang kumpanyang pinagtatrabahuan ko po ay marami pong mga may-ari dahil korporasyon po ito. Si Sir Ethan, ang sabi ng karamihan ay galing daw sa iba nilang negosyo. Hindi alam ng iba kung bakit ito napunta sa aming opisina. Marami ang nagsasabi na dahil daw sa nalugi yung negosyong hinawakan niya. May mga nagsasabi naman na meron daw hindi magandang reputasyon si Sir Ethan dun sa pinanggalingan niyang kumpanya. Kung ano-ano pang chismis ang narinig ko mula sa iba, Mama Mia. Minsan nga nagtatagal ako sa CR para lang makarinig ng chismis ng mga kasamahan ko. Mama Mia, kahit na kay rami-raming chismis na dumating, isa lang po ang malinaw sa akin. Kinatatakutan si Sir Ethan. Sabi pa ng iba, ito raw ang pinaka-stricto sa pwede mong maging boss sa lahat ng mga anak ng mga may-ari ng kumpanyang pinagtatrabahuan namin. Wala lang yun sa akin. Nasa isip ko, isa siya sa mga anak ng may-ari kaya hindi naman din siguro kami magkakadaupang palad, hindi ba? Magkaiba naman siguro kami ng papasukan na building at na department. Pero sa unang araw ni Sir Ethan bilang isa sa mga executives, Mama Mia, ay bigla pong nagbago ang ihip ng hangin. Hindi lamang sa iisang departamento kundi sa buong opisina. Ganun po ang datingan niya, Mama Mia. Ganun din po siya ka-stricto na kahit kay bago-bago pa lang niya doon ay lahat pinakekealaman na niya. Isa sa mga pinakamalaking pagbabago ay ang pagsusuot ng outfit sa opisina. Mama Mia, ayaw na ayaw niya na may nagpapasexy sa office. Ang gusto niya ay yung formal na parang business attire lamang at hindi nagpapakita ng cleavage at ng kung ano-ano. Ang sabihin mo, misis niyang ayaw nun. Ang sabihin mo, ayaw niya lang na panindigan yung reputasyon niya bilang playboy dati. Yun ang narinig ko sa isang katrabaho kong si Candy. Hindi na lang ako nagkomento dahil ganun naman talaga ako. Tahimik lang na nakikinig at hindi nagkokomento sa mga pinagsasabi ng iba. Mula din sa araw na pumasok si Sir Ethan sa opisina ay mas naging alerto na ang lahat.
Hindi gaya dati, Mama Mia, na papetiks-petiks lang ang ibang mga taga-office. Yung iba nagme-makeup pa pagdating, kumakain pa kahit naka-time in na, nakikipagchismisan pa kahit oras ng trabaho. Noong dumating si Sir Ethan ay nawala po yun. Kapag oras ng trabaho, lahat nakaharap sa kanya-kanyang mga computers at nagtitipa ng keyboard. Lahat may ginagawa. Walang ni isang nakikichismis sa kahit na sino. May mapapansin kang parang nagtitinginan na para bang nagtatanungan ng kanilang mga tinginan pero wala pong ni isang nagsasalita. Alerto ang lahat. Para bang takot na mapagalitan at takot na mapagsabihan. Pero ako, Mama Mia, ako ay nananatiling ako. Nasa harap ako ng opisina ni Sir Ethan. May kape sa mesa, may mga dokumentong nakahanay at laging handang sumagot sa intercom kapag tinawag niya ako. Kasi sa kamalas-malasan ba naman, Mama Mia, ako pa talaga ang napili ng HR namin na gawin pong assistant ni Sir Ethan. Wala pa po kasing assistant noon si Sir Ethan, Mama Mia. Narinig ko na nagsabi siya na ang gusto niya ay yung efficient. Ayaw niya ng tatamad-tamad. Ang gusto niya yung pumunta dito para magtrabaho at hindi para makipagchismisan sa mga katrabaho. Ihanap niyo ako ng magaling na sekretarya at assistant. Ayaw ko na matabilang dila. Ayaw ko na maingay. Ang gusto ko, efficient sa kanyang trabaho. Akala ko pa naman ay mag-hire sila. Kaya lang isang araw, bago pumasok si Sir Ethan sa kumpanya, ay pinatawag po ako ng HR. Maris, alam mo namang naghahanap kami ng magiging executive assistant / secretary ni Sir Ethan, di ba? Yes po, ma'am. Bakit po? Ano kasi, Maris, napaka-meticuloso ni Sir Ethan. Ang dami-daming requirements. Tapos, hindi mo naman makikilala ng basta-basta lang agad ang isang employee kung kaka-hire mo pa lang, di ba? Mama Mia, parang alam ko na ang patutunguhan ng usapan na yon at hindi ko nagugustuhan yon. Kasi kahit naman wala pa po akong personal encounter noon kay Sir Ethan, ay hindi ko naman po maipagkakailang natakot na ako sa mga sinasabi ng ibang tao tungkol sa kanya. Pero ma'am, Maris, please, ikaw lang talaga ang fit dun sa description niya. Ikaw lang ang tahimik dito sa opisina, hindi halos nagsasalita. Ikaw lang din yung efficient. Kahit kailan, wala pang naging reklamo tungkol sa trabaho mo. Wala ka pang nawawala na kahit na anong dokumento. Please, tanggapin mo na, Maris. Pero ma'am kasi, alam mo naman na may pangarap po akong ma-promote, di ba ma'am? Hindi ko po itinago, Mama Mia, na gusto ko pong ma-promote sa opisina. Wala naman sigurong empleyado na ayaw ma-promote, di ba? Ma'am, kapag naging executive assistant ako ni Sir Ethan, mukhang mahirap na yata akong ma-promote. Maris, ano bang dahilan kung bakit gusto mong ma-promote? Di ba aumento sa sahod? Tumango ako, Mama Mia. Pwes wala ka nang magiging problema. Alam mo bang halos doble ang sasahurin mo kapag ikaw ang executive assistant ni Sir Ethan? Nanlaki ang mga mata ko. Paano magiging doble? Sa tingin ko ay mas madali naman ang trabaho ng executive assistant kaysa sa kalusulukuyan ko pong work. Sige na please, sige na. Wala na akong nagawa noon kundi ang umoo. Aaminin ko na may takot pa rin akong nararamdaman sa puso ko para sa isang boss na hindi ko pa alam kung ano talaga ang katauhan. Pero Mama Mia, sino ba ang makakahindi sa halos dinobleng pasahod? Wala pa akong karibal, sigurado pa. Kesa naman sa promotion na aantayin ko, alam ko pong may mga magiging karibal ako. Bukod pa doon, wala din po akong kapit.
Kaya naman kung magkakaroon man ng promotion ay mahihirapan talaga ako. Dahil yung ibang mga kasabayan ko ay close na po sa iba kong mga boss, Mama Mia. Kaya umuo ako na maging executive assistant slash secretary ni Sir Ethan. Mama Mia, kung pisikal na anyo ang ating pag-uusapan, si Sir Ethan po ay nasa kanyang early 40s na. Matangkad, maputi, makinis, halatang halata mong mayaman talaga. Makisig din siya na alam mong nag-gym pa rin. Hindi ko nga maiwasang isipin kung paano pa niya naisisingit sa busy schedule niya ang pag-aalaga ng kanyang katawan. Bukod pa doon ay may presensya po siya na tila ba isang hari. Na kapag dumating siya, lahat ay nakaluhod sa kanya. Walang makakadare na tumingin sa kanya ng mata sa mata sa sobrang takot sa kanyang presensya. Pero Mama Mia, kahit na ganoon, si Sir Ethan, hindi naman po yun ang mga qualities na nakakaangat sa kanya. Alam ko pong mali, pero hindi nyo naman siguro ako masisisi na maobserbahan ang boss ko. Lalo pat nakaharap lang ako sa opisina niya. Mama Mia, ang pinakamagandang bahagi at nakakaangat sa kanyang pagkatao ay ang kanyang mga mata. Ang lalim-lalim nito kung tumitig sa kahit na sino. Aakalain mong parang inaarok niya ang pinakailalim ng kaluluwa mo kapag ikaw ay kanyang tinititigan. Para bang kaya niyang basahin ang iniisip at nararamdaman mo. Mama Mia, sa hindi ko malamang dahilan ay nanginginig po ako kapag nasa harap o sa tabi ko si Sir Ethan. Hindi ko alam nung mga panahon na yon kung takot pa rin ba ang nararamdaman ko sa kanya o kung may kakaiba na akong kaba na hindi maipaliwanag sa sarili ko. Sa bawat araw na lumilipas, pakiramdam ko noon ay parang mas lalong nababasa ni Sir Ethan ang buong pagkatao ko. Tinatago ko noon na meron akong pisikal na atraksyon sa kanya. Pilit ko pong iniiwas ang mga mata kong tumingin sa kanya kapag siya ay nagtatrabaho. Lalo na kapag may mga meeting at nag-e-explain siya sa amin. Mama Mia, nakakamangha po siya kapag nag-e-explain siya ng mga bagay-bagay sa amin na mga empleyado nila. Napakatalino niya, napaka-articulate, napaka-perpektong lalaki kung tutuusin. Lahat na yata ng bagay ay nasa kanya na. Looks, wealth, character, intelligence. Wala ka nang hahanapin pang iba sa isang lalaki. At siya yung tipo ng lalaki na talagang manly at alam mong kaya kang ipagtanggol at kaya kang alagaan. Aaminin ko na pasimple po akong humahanga noon sa aking boss. Aaminin ko, Mama Mia, na pasimple po akong nagkakagusto sa kanya. Pero wala namang ibang may alam tungkol doon. Bukod sa tahimik ako at walang masyadong kaibigan, ay nakakahiya din naman kapag may makaalam na may pagnanasa at pagtingin ako sa boss ko. Tuwing nandyan siya, pilit ko pong itinatago ang panginginig ng aking mga tuhod. Tuwing tinititigan niya ako, pilit ko pong kinukontrol ang sarili ko na huwag mamula o mag-blush sa harap niya. At Mama Mia, kahit na natataranta ako sa presensya niya, ay pinipilit ko pong huwag magkamali. Kung dati kasi ay ayaw na ayaw ko na ma-assign ako sa kanya, nung nagkakasama na kaming dalawa ay ayaw ko na po na mawala sa posisyon na meron ako. Pakiramdam ko po ako ang pinakamaswerteng babae sa buong mundo dahil ako lang ang bukod tangi na nakakalapit kay Sir Ethan. Ako lang ang bukod tangi na nasasamyo ang kanyang
napakabangong pabango. Kaya ayokong mawala ang privilege na yon. Kaya pinag-iigihan ko talaga ng mabuti ang aking trabaho. Ang akala ko noon, Mama Mia, ay hanggang doon lang ang koneksyon naming dalawa ni Sir Ethan sa isa't isa. Akala ko hindi nalalalim at akala ko mananatili habang buhay na sekreto lamang ang atraksyon na nararamdaman ko para sa kanya. Akala ko hindi niya yun malalaman at hindi yun makakarating. Pero hindi pala, Mama Mia. Nagsimula ang lahat sa mga pasimpleng tingin. Ang kanyang opisina po ay merong blinds, Mama Mia. Minsan, tinatanggal niya ang blinds na yon, kaya nakikita mula sa glass window ang kanyang anino. Hindi masyadong kita yon dahil frosted po ang kanyang glass. Pero alam ko na nakikita niya ako mula sa loob. Minsan ay tinititigan ko siya, Mama Mia. Ang buong akala ko kasi ay busy siya sa kanyang ginagawang trabaho. Hindi ko naman nakalain na mula sa loob ay tinititigan din pala niya ako. Mama Mia, kung takot ang lahat kay Sir Ethan, ako po ang nakakakita ng kakaibas sa kanya. Minsan ay sinama niya ako sa isang meeting niya, dinner meeting yon. Aalis na sana ako dahil 5:00 na noon, pero bigla niya akong tinawag sa intercom. Maris, pasok ka muna sa loob. Yes po sir, sagot ko. Nagpaganda na nga ako noon dahil palabas na ako ng opisina. Pagpasok ko ay gulat na gulat siya. Bakit parang mas maganda ka yata kapag lalabas ka? Po? Gulat ko ring tanong. Isa lang ang rumihistro sa utak ko noon, Mama Mia. Maganda ako. Sabi ko, bakit parang ayos na ayos ka? Ngayong pauwi ka na. May date ka ba? Tanong niya sa akin. Napangiti ako, Mama Mia. Wala po, sir. Wala pala, pero bakit ganyan ang itsura mo? Bakit kapag nandito ka sa opisina parang hindi ka man lang nagme-makeup? Tapos ngayon, naka-lipstick ka pa ata, oh. Tapos, naka-mascara ka pa. Tinignan ko siya ng maigi na punong-puno ng pagtataka. Paano niya nalaman ang tungkol sa mascara? May mga kapatid akong babae. Sabi niya na para bang nabasa niya ang nasa utak ko. Wala po sir. Well, maintain mo yan bagay sa'yo. Isa pa, tama lang yung ginawa mong pag-aayos dahil hindi ka pa pwedeng umuwi. Po? Ano bang pinupopo mo dyan, Maris? Lumingon ako sa likuran ko at nakita ko mula sa glass window niya, Mama Mia, na nagsialisan na ang iba naming mga kasamahan sa opisina. Hindi ka pa pwedeng umalis dahil sasama ka pa sa akin. May meeting ako. File mo na lang to as overtime. Dinner meeting to. Wala akong nagawa, pero ayos lang din naman yun sa akin. Yun pa aayawan ko, magkakaroon ako ng libreng dinner, tapos makakasama ko pa ang crush ko, may overtime pay pa. Kaya dali-dali akong sumakay sa sa likuran ng kanyang kotse. Anong gagawin mo dyan? Sir, kasi, dito ka sa harap, gagawin mo pa akong driver Kaya lumipat ako sa harap na passenger seat. Habang papunta kami doon sa restaurant kung saan gaganapin ang kaniyang meeting, ay nagbibiro pa siya sa akin, Mama Mia. Sobra-sobra ang biruan namin noon, natawa naman ako ng tawa. Ibang-ibang Ethan ang kasama ko ngayon kesa sa Ethan na strikto at hindi man lang ngumingiti sa loob ng opisina. Mapagbiro po pala kayo, sir, sabi ko. Ganito talaga ako, pero hindi ko pwedeng ipakita agad sa lahat na ganito ako Kasi aabusuhin nila. Hindi na nila aayusin ang kanilang trabaho
porket makikipagkaibigan ako sa kanila. Bakit ganyan ka po sa akin ngayon? Hindi ko napigilang pagtatanong, Mama Mia. Kasi nakikita akong hindi ka abusada. Nakikita akong napaka-efficient mo sa trabaho mo. Napakagaling mo, Maris. Sabi niya. Nag-blush ako noon, Mama Mia. Hindi ko alam kung napansin niya, pero nakita ko siyang nilingon niya ako. Noong nasa loob na kami ng restaurant habang magka-meeting, ay namangha ulit ako sa crush ko. Simpleng paghanga lang naman yon, sabi ko sa sarili ko. Kitang-kita ko kung paano niya makumbinsi ang mga investors na mag-invest sa kumpanya. Pagkatapos ng meeting ay inihatid pa niya ako sa amin, pero bago pa yon ay nagkape muna kaming dalawa. Para po kaming naging magkaibigan, Mama Mia. At simula sa gabing yon ay kakaibang closeness na po ang meron kaming dalawa ni Sir Ethan. Kapag pumapasok ako sa loob ng opisina niya, ay nagbibiruan na kaming dalawa. Hindi na rin niya madalas iangat yung blinds, Mama Mia. Ibig sabihin, hindi na nakikita sa loob ang mga pinaggagawa ni Sir. Minsang pumasok ako para magpapirma sa kanya ng kontrata, ay napansin ko po na parang tumagal ang tingin niya sa neckline ng blusa ko. Bagay sa'yo ang ganyang mga kulay, Maris. Sabi niya habang nilalagdaan niya ang mga papel na bitbit ko. Mama Mia, nung mga panahon na yon ay hindi ko po alam kung paano ang mag-react. Hindi ko alam kung magpapasalamat ba ako sa papuri niya o hindi. Sabi ko, bagay sa'yo ang ganyang kulay. Inulit niya, Mama Mia. Ganun po ba, sir? Salamat po, pero hindi ko kasi alam eh. Galing lang po to sa Divisoria. Mumurahin lang po to. Sagot ko na nakangiti habang pinipigilan ang sobrang kilig. Napapansin ko noon, Mama Mia, na para bang pasimple akong pinupuri ni Sir Ethan. Pero syempre, hindi ko po yun binibigyan ng malalim na dahilan. Natatakot po akong mag-assume. Kaya lang may mga pagkakataon na mag-isa lang ako na nagdi-daydream, Mama Mia. Wala namang bayad kapag nangangarap ka, di ba? Minsan iniisip ko na kaming dalawa ni Sir Ethan. Minsan iniisip ko na may relasyon kaming dalawa, pero agad ko rin namang sinasaway ang sarili ko. That doesn't matter. Hindi mahalaga kung saan galing yung damit mo. The most important is how you carry it. You make it look expensive, sabi niya. Hindi ko alam kung anong meron sa mga titig niya at sa tinig niya. Pero para po akong ginagayuma. Pakiramdam ko, Mama Mia, si Sir Ethan ay para pong isang DJ ng radyo kapag nagsasalita. Yun bang seryoso naman ang sinasabi niya, pero nakakakilig pa rin talaga at nakaka-inlove. Hanggang sa isang gabi, inatasan ako ni Sir Ethan na mag-overtime dahil may mga tatapusin daw kaming kontrata. Lalo na doon sa mga panibagong investors ng kumpanya. Gabi na noon, Mama Mia, busy pa rin ako sa pagtitipa ng mga gusto niyang ilagay ko sa contract. Tinawag niya ako sa opisina niya bandang 9:00 na ng gabi. Tahimik na ang buong paligid dahil umuwi na ang lahat ng mga empleyado liban lamang sa aming dalawa. Tahimik ang paligid at madilim na ang hallway. Kaming dalawa na lang yata ang tao sa buong floor. Close the door, Maris, sabi niya. Hindi ko alam kung bakit kakailanganin pa niyang isara yung pintuan, wala namang ibang makakarinig kahit confidential pa ang sasabihin niya sa akin. Pero bilang empleyado niya, ang ginawa ko ay sinunod ko po ang kanyang inutos. I closed the door. Pagsara ng pintuan ay tumayo siya mula sa kinauupuan niya. Lumapit siya sa akin.
Mama Mia, ewan ko. Pero pakiramdam ko ay para siyang isang Diyos na bumaba at unti-unting naglalakad papunta sa akin. Walang sali-salita. Ang mga mata niya ay parang nag-lock in sa mga mata ko. Titig na titig kami sa isa't isa. At walang babala, Mama Mia, na lumapit na siya ng husto sa akin. At bago ko namalayan, ang mga sumunod niyang ginawa ay naramdaman ko na lamang ang mga labi niya na nakapatong na po sa mga labi ko. Bulta-bultahing kuryente ang sabay-sabay kong naramdaman noon, Mama Mia. Pakiramdam ko na nayo lahat ng balahibo ko sa aking katawan. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko noon sa pagitan ng mga hita ko. Hindi ko maipaliwanag ang sobrang kabang bumabalot sa dibdib ko. Parang halos hindi na ako makahinga noon. At parang halos hindi ko na marinig ang buong paligid dahil nauuna ko na pong naririnig ang pagkabog ng dibdib ko. Pero Mama Mia, imbis na itulak siya papalayo, imbis na tumutol sa mga ginawa niya, ay nagustuhan ko pa po iyon. Hanggang sa lumalim ang halik na yon. Nakasandal na ako sa likod ng pintuan ng kaniyang opisina. Hinahalikan na niya ako na para bang buong kaluluwa ko ay gusto niyang higupin mula sa katawan ko. Ganun siya katinding humalik. Mapagparusa, pero ramdam mo naman ang sobrang sarap. Hanggang sa Mama Mia, nakita ko na lamang ang sarili ko na iginigiyan na niya papunta sa couch ng kanyang opisina. Nakita ko na din ang sarili ko na hinuhubaran na niya ng suot. Noong nahubad na niyang blouse na suot ko ay pilit ko siyang itinutulak dahil medyo natauhan ako noon. Pero mas malakas siya sa akin. At napakahina lang din ng ginawa kong pagtulak sa kanya. Kasi kahit na sinasabi ng utak ko na itulak ko siya papalayo, ang katawan ko naman ay gusto siyang mas kabigin pa para magdikit pa kami lalo. Ang ending, Mama Mia, gumapang ang mga kamay niya papunta sa hita ko at hindi ko na namalayan na pareho na kaming hubot-hubad nung mga panahon na yon. Well, suot pa rin naman niya ang pantalon niya pero nakatanggal na hanggang sa kanyang tuhod. At oo, Mama Mia, sa gabing yon ay naging isa ang mga katawan naming dalawa ni Sir Ethan. Walang sabi-sabi, walang pali-paliwanag. Basta, may nangyari na lang sa aming dalawa. Isang bagay na hindi ko alam kung dapat ko bang pagsisihan. Nagustuhan ko naman yun, Mama Mia. Nasiyahan naman ako sa mga ginawa niya sa katawan ko. Pagkatapos nun, ay nag-ayos na kaming dalawa. Pack your things. Kakain muna tayo, tsaka tayo uuwi. Hindi namin pinag-usapan ang nangyari. Kumain kami sa isang restaurant, pagkatapos ay inihatid na niya ako pauwi. Pagdating ko ng bahay ay hindi ko alam pero parang lumulutang ang aking pakiramdam. Para pong nakalakad ako sa mga ulap sa sobrang gaan ng feeling ko. Para akong nakasinghot ng pinagbabawal na gamot ng mga panahon na yon. Hanggang sa Mama Mia, gabi-gabi, dumarami na ang overtime ko. Oo, gabi-gabi na akong nag-OT. Minsan ay parang nagtaka na rin ang isa sa mga kasamahan ko sa trabaho. Maris, you're not going home pa? Uwi na tayo. Mauna na kayo, may pinapagawa pa si Sir Ethan eh. Sabi ko. Nako, ikaw ha? Gabi-gabi na yung overtime mo. Ano meron? May mga niluluto ba kayo ni Sir Ethan?
Mama Mia, dahil sa medyo guilty ako, ay medyo naging defensive po ang dating ko. Hindi. May mga tinatapos lang na kontrata. Yun nga ang sinasabi ko, nilulutong kontrata. Bakit? Ano bang ibig mong sabihin? Sinabi ko, ha? Tanong niya na parang nagtataka din sa pagiging defensive ko. Agmula, sige na, aayusin ko pa to. Sabi ko at nagkukunwaring tumiti pa ng keyboard kahit na wala naman akong dapat ng ika-overtime, Mama Mia. Nung umalis ulit ang lahat ay nagkusa na akong pumasok sa loob ng opisina ni Sir Ethan. At doon ay malaya akong kumandong sa kanya. Eto na naman kaming dalawa. Naghahalikan na naman, mga halinghing at ungol na naman ang maririnig mo sa kanyang opisina. Maulit-ulit yon, Mama Mia. Halos gabi-gabi kung may mangyari sa aming dalawa. Minsan sa opisina niya, minsan naman ay sa motel na malayo sa opisina namin. At sa gabi-gabi na yon ay mas lalo akong lumulubog sa isang relasyon na alam ko po na walang patutunguhan, Mama Mia. Oo, wala kaming patutunguhan ni Sir Ethan sa isa't isa. Isang relasyon na walang pangalan. Hindi kami nagkikita sa publiko, lagi kaming nasa loob ng opisina. Minsan sa loob ng kotse niya dahil tinted po iyon. Minsan ay sa isang condo unit na inuupahan daw niya para sa trabaho. Pero alam kong para sa akin yon. Alam kong ang condo na yon ay para meron kaming love nest. At meron kaming lugar kung saan malaya naming naipaparamdam sa isa't isa ang mga init na aming nararamdaman. Oo, Mama Mia, paulit-ulit po. At habang paulit-ulit akong ikinakama ni Sir Ethan, ay paulit-ulit din sa utak ko ang isang katotohanan na wala pa rin kaming patutunguhan dalawa. Pero ewan ko ba, kahit na alam ko ang katotohanan na yon ay hindi naman mawawala sa akin, Mama Mia, na mamagnet kapag magkalapit na ang mga katawan namin sa isa't isa. Isang araw, nasa kondo niya kami. Katatapos lang naming magniig, Mama Mia. Magkahugpong pa rin ang aming mga katawan dahil hindi pa rin siya umaalis sa ibabaw ko nung mga panahon na yon. Biglang pumasok sa isipan ko ang katotohanan na matagal kong winawaglit. Hey, nung iniisip mo bakit biglang sumimangot yung mukha mo? Sabi niya habang hinahalik-halikan pa rin ang pisngi at labi ko. Wala. Anong wala? Alam ko meron. Huwag mo nang itago, Maris. Sabihin mo sa akin. Wala nga, umalis ka na nga dyan sa ibabaw ko. Ayoko, iisa pa ako eh. Sabi niya at siniil ulit ng halik ang labi ko. Pero hindi ako gumante, Mama Mia, kaya nagtaka siya. Hindi yan wala lang, sigurado ako. Anong problema? Anong bumabagabag sa isip mo? Ethan, ano tong nangyayari sa ating dalawa? Ano? Nagkakasiyahan. Nagpapalabas ng atraksyon natin sa isa't isa. Alam ko, pero saan to patutungo? Anong ibig mong sabihin? I mean, hindi mo ako pwedeng ibigin, 'di ba? Hindi pwedeng maging tayo dahil may asawa ka. Oo, Mama Mia. Alam ko pong may asawa si Sir Ethan. Alam na alam ko, pero hindi ko po magawang umiwas sa kaniyang mga pinaggagawa sa akin. Hindi ko magawang lumayo sa kaniyang nagiinit na mga titig, haplos at mga halik. Don't worry, Maris.
sabi niya sa akin, Mama Mia. Siniil muna niya ako ng halik. Halik na punong-puno ng pagnanasa. Wala na kami ng asawa ko. I'm just staying in the marriage for business reasons. Alam mo naman, 'di ba? Isa sa mga investors ng kumpanya ang mga magulang ng asawa ko. Pareho naming alam na hindi na kami masaya sa isa't isa. Pareho naming alam na iba na ang nagpapasaya sa amin. Hindi ko na siya mahal. At alam kong hindi niya na rin ako mahal. Itong namamagitan sa atin. This is real. Dito ako masaya. Pagkatapos nun, Mama Mia, ay bumayo siya sa aking ibabaw. Bagay na nagpalimot na naman sa akin sa mga natitira pang tanong sa utak ko. Pinili ko pong maniwala sa mga sinabi niya, Mama Mia. Naniniwala ako. Gusto kong maniwala. Kasi ang totoo, hindi na lang po init ng katawan ang nararamdaman ko kay Sir Ethan. Hindi na lang pagpapalabas ng pananabik at pag-iinit itong ginagawa naming dalawa para sa akin. Kundi mahal ko na siya. Iniibig ko na ang boss ko, ang lalaking hindi ko dapat mahalin at ibigin. Pero ano pa bang magagawa ko? Andito na to eh. Lunod na ako sa ginagawa naming dalawa. Minsan, Mama Mia, yung sinasabi ko po na isang kasamahan ko na parang nagtataka na sa pag-overtime ko lagi, ay napapansin ko na parami na sila ng parami na parang may alam sa mga nangyayari sa aming dalawa ni Sir Ethan. May mga kasamahan na ako na may mga pagtingin na parabang nagdududa sa akin. May mga bulong-bulungan na akong naririnig sa pantry. May mga mapanuring mga mata na kapag lumalabas ako sa opisina ng aming boss. Minsan, Mama Mia, napapansin ko na tumatahimik sila kapag parating na ako. Isa lang naman ang ibig sabihin nun, di ba? Ibig sabihin, ikaw ang pulutan ng kanilang usapan. Pilit ko pong binabaliwala yon. Pilit kong wag pansinin yon gaya ng sinabi sa akin ni Ethan. Na baka napaparanoid lang daw ako. Wala lang daw yon. Pero Mama Mia, hindi po natatapos sa bulong-bulungan ng lahat. Hindi natatapos sa palihim nilang pag-uusap tungkol sa akin ang lahat. May mga nagkakaroon po talaga ng lakas ng loob na isaboses ng malakas ang mga napapansin nila. Close sila masyado, no? Mas madalas siyang tinatawag kaysa sa iba. Well, assistant siya eh. Pero hindi naman ganun dati. Tsaka kapag nag-overtime yung boss, overtime din siya. Tsaka kapag may meeting yung boss sa labas, lagi siyang kasama. Mama Mia, guilty po ako. Pero hindi po ako yung tipo na nakikipag-away at nakikipag-komprontasyon. Kaya naman tumahimik na lang ako, Mama Mia. Pinipilit kong wag pansinin ng mga pasaring ng iba. Pinipilit ko pong ngumiti sa kanila na para bang inosente talaga ako at walang kaalam-alam. Minsan nga, Mama Mia, para maiwasan pa ang chismis, ay nakisabay akong mag-lunch sa isa sa mga ka-close ko dati. Hindi naman masyadong close, pero yun bang parang nakakausap at nakakasabayan kong kumain dati. Uy, kakain ka na? Sabay na ako, sabi ko sa kanya minsan. Medyo nagtaka siya. Himala, sasabay ka sa akin kumain. May meeting kasi si Sir Ethan. Himala ulit. Hindi ka kasama ni Sir Ethan sa meeting niya. Kasi hindi ata tungkol sa business ng opisina. Mukhang iba yata yung meeting niya. Nakalagay lang dun sa schedule niya na meeting. Wala namang sinabi kung kanino. Pagsisinungaling ko. Ang totoo nun, Mama Mia, ay inaya ako ni Sir Ethan sa araw na yon.
Inaya niya akong sumama sa meeting dahil pupunta raw kami ng kondo pagkatapos, pero humindi ako. Umayaw ako at sinabi ko sa kanya na aayusin ko na muna ang mga chismis na kumakalat sa opisina. Kahit na ayaw niya dahil sabi niya nananabik na siya sa akin, ay wala siyang nagawa. Akala ko ay maayos kahit papaano dahil sa pagsabay ko sa iba kong mga katrabaho sa pagkain, ang gusot na unti-unti nang nagiging obvious sa opisina. Pero hindi pala, Mama Mia. Hanggang isang araw po, isang katotohanan ang isinampal sa akin ng tadhana. Nakita ko ang asawa ni Sir Ethan. Nasa building po siya, Mama Mia. Maganda, matangkad, elegante at sopestikada. At may anak silang lalaki. Nung tinignan ko siya, Mama Mia, ay halos po mahimatay ako sa sobrang bilis ng aking paghinga. Pumasok ako ng dali-dali sa CR. Doon ako napatingin sa sarili ko sa salamin ng CR, Mama Mia. Kasi nakita ko po si Sir Ethan na sinalubong yung kanyang asawa pagkatapos ay may pahalikan pa sila sa pisngi. Sa unang pagkakataon, tinanong ko sa sarili ko ang isang tanong na iniiwasan ko po noon. Ano ka ba talaga, Maris? Kaligayahan ka nga ba? O laruan lamang? Mama Mia, yun! Ang sobra-sobrang nagpasakit sa akin. Pero dahil in love ako, dahil nagmamahal ako, ay pinipilit pong tabunan ng pagmamahal na yon ang isang katotohanan na dapat ay matagal ko nang alam. Ano ka ba? Siyempre dapat parang okay pa rin sila sa harap ng marami. Sabi ko noon sa sarili ko. Kahit na naglilinger na ang tanong na yon sa utak ko, ay wala pa rin akong ginawa. Sa tuwing may pagkakataon, ay nagkikita pa rin kaming dalawa ni Sir Ethan ng palihim. Nagniniig pa rin kami sa loob ng opisina minsan, Mama Mia. At kapag magkahugpong at magkaniig kami, ay nalilimutan ko po ang katotohanang hindi ko dapat inaangkin ng lalaking ito. Hanggang isang gabi, ginulat ako ng balita mula sa isang articles sa online news, Mama Mia. Isang larawan ni na Sir Ethan kasama ang asawa niya sa isang party. Nasa isang charity event sila, Mama Mia, magka-holding hands, nakangiti at halatang-halatang masayang-masaya. Walang kahit na anumang bahid ng pagkakalabuan na sinasabi niya sa akin. Galit na galit ako noon, Mama Mia. Halos maibato ko noon ang cellphone na hawak-hawak ko dahil sa sobrang galit ko. Ang tanga-tanga mo, Maris. Ang tanga-tanga mo. Paulit-ulit kong sabi sa sarili ko. Pero andun pa rin yung pagmamahal ko para kay Ethan at nagsasabi na baka naman palabas lang yun. Tanungin mo kaya si Ethan. Kaya kinabukasan, Mama Mia, nung dinala niya ako sa kondo, ay hindi ako pumayag na magtsuktsakan kami. Hindi ako nandito para magpalabas ng init ng katawan, Ethan. Nandito ako para sa isang katotohanan. Nilabas ko ang cellphone ko, Mama Mia, at pinakita ko sa kanya yung article online na na-screenshot ko. Bakit mo ako niloloko? Tanong ko sa kanya. Anong niloloko? Bakit mo sinasabing nagkakalabuan na kayo na hindi na kayo? Pero ano to, ha? Maris, let me explain. Explain mo yung mukha mo. Nandito nga ako para makinig dyan sa sasabihin mong explanation eh. Sabi ko na pinigilan ang sarili kong murahin siya. Maris, kailangan mo itong intindihin.
Kailangan mo akong intindihin. I care about you and I'm happy kapag magkasama tayo, but this is bigger than you and me. Mama Mia, muli po akong naging maliit sa harap ng kapangyarihan niya. He cares about me. Pero mas malaki daw yon kesa sa aming dalawa. Ibig sabihin, kahit pinapahalagahan niya ako, hindi pa rin ako aabot sa halaga ng kapangyarihan na meron siya. Hindi ko na alam kung galit ba ako o kung sugatan lang ang puso ko. Ganun ba? Ganun pala ako sa'yo. Sige, naiintindihan ko na. Mama Mia, lumapit siya sa akin. Sinubukan niya akong yakapin pero tinulak ko siya. Umalis ka. Umalis ka sa harapan ko dahil dadaan ako. Maris, please. Andito tayo to have fun. To have fun? Ganun lang to lahat sa'yo, ha? Fun lang ba talaga ako sa'yo, Ethan? Tinulak ko siya ng ubod lakas at saka ako mabilis na lumabas sa kondo na yon. Pumara ako ng taxi at umuwi ako sa amin sa Bulacan. Lumayo ako sa kanya, Mama Mia. Gulat na gulat ang mga magulang ko kung bakit bigla akong napauwi. Alam kasi nila na hindi po ako yung tipo na uma-absent. Kahit nga mga holidays ay halos hindi ako umuuwi sa amin, lalo na kapag may trabaho sa opisina, Mama Mia. Mas inuuna ko po ang trabaho dahil sa pangarap kong ang promotion at sa pangarap kong ipon. Ilang araw akong hindi pumasok sa opisina. Nag-aalala na noon ang mga magulang ko dahil hindi nila ako makausap ng maayos. Hindi ko naman po pwedeng sabihin sa kanila ang totoo, Mama Mia, dahil alam ko na madidisappoint sila sa akin. Alam ko na magiging kahihiyan nila ako. Hindi nila ako pinanganak at pinalaki at pinatapos ng pag-aaral para maging kabit lang ng kung sino. Kaya solo ko pong pinagdaanan ng mga sakit na yon. Kapag nagtatanong ang mga magulang ko, sabi ko lang na oo, okay lang ako. Nagbakasyon lang ako dahil burnout ako pero hindi naman yon ang totoo. Dahil tanong ng tanong sa akin ang mga magulang ko, Mama Mia, ay pinili ko pong bumalik ng Maynila. Nakatanggap ako ng memo. Pinatawag ako ng HR namin. Nagulat ako dun sa pagpapatawag na yon, Mama Mia. Dahil ang pag-a-absent ko ay pinagpaalam ko naman kahit through phone yon. Sabi ko naman emergency at pumayag naman sila, Mama Mia, dahil alam naman ng lahat na hindi po ako uma-absent. Kaya pinayagan naman ako dun sa emergency sinasabi ko. Akala ko ang pag hindi ko pagpasok ang dahilan kung bakit ako pinatawag pero hindi pala. Maris, may anonymous complaint na nakarating dito sa HR. May relasyon ka raw sa boss mo? Nagulat ako, Mama Mia. Nagulat, natakot. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Po, hindi po totoo yun. Bakit may mga ganitong complaint? Baka po sinisiraan lang ako. Maris, pinatawag kita dito hindi para husgahan ka, kundi sabihin sa'yo na magkakandak kami ng investigation regarding this. Hindi namin to pwedeng baliwalain dahil malaking paratang ito. Kung sakali mang hindi totoo at mapatunayan namin na inosente ka, hahanapin namin ang nag-complain nito. At siya ang pasasagutin namin. But for now, you are under investigation. Mama Mia, alam ko nung mga panahon na yon na siya lang ang makakapagligtas sa akin at wala ng iba pa. Alam ko. Ang boss ko lang, si Ethan lang. Tinext ko siya, Mama Mia.
Sinabi ko sa kanya na magkita kami sa kondo. Hindi kasi pwede na magkita kami at mag-usap kami dun sa opisina dahil alam ko na sa mga pagkakataon na yon, ang mga mata ay nakamasid na sa aming dalawa. Hinarap niya ako, pumunta siya ng kondo at dun kami nag-usap. Sinabi ko sa kanya ang sinabi sa akin ng HR. Ngunit nang humarap ako sa kanya ay malamig ang titig niya sa akin. Please, gawan mo to ng paraan. I'm sorry, I can't get involved. Sabi niya. Ano? Anong you can't get involved? Involved ka na dito eh. Ikaw ang tinutukoy nilang boss ko. Yes, pero hindi ko pwedeng pigilan yung investigasyon. Patunayan na lang natin na wala. Hindi ako pwedeng lumapit sa HR dahil kapag nagkaganon, ay malalaman nilang nag-uusap tayo tungkol dito. Sa isang iglap, Mama Mia, nawala yung sabi niyang, he cares about me. Sa isang iglap, ako ay iniwanan niya. Para bang wala talaga akong ni katiting na halaga para sa kanya. Mama Mia, hindi po na itago ang pag-iimbestiga sa opisina. Lahat ay nakaalam tungkol sa mga paratang tungkol sa amin. Lahat po ay nagsabi, Mama Mia, na nakakapagtaka nga raw talaga ang closeness naming dalawa ni Ethan. Pero wala naman silang napatunayan. Lahat lang ay haka-haka. Matapos ang iskandalong iyon ay nagdesisyon ako na mag-resign sa trabaho. Matapos ang investigasyon at sinabi ng HR na wala pa rin silang napapatunayan, ay tahimik na lang akong nag-resign. Umuwi ako sa amin sa Bulacan. Bitbit ang kahihiyan, ang mga alaala at ang pusong basag na basag at ang pagkababaeng gamit na gamit. Ngunit habang binabalikan ko ang lahat, Mama Mia, at sinusulat ko itong liham na to para ipadala sa inyo, ay napagtanto kong hindi naman ako masama. Ako'y naging biktima rin ng kapangyarihan, ng tukso at ng kasinungalingan. Matapos noon ay nagdesisyon akong bumalik sa Maynila, ngunit hindi na bilang sekretarya, kundi bilang isang negosyanteng nagsimula sa maliit. Oo, Mama Mia, bumalik ako sa inuupahan ko at may isa akong kaklase na nag-usap kaming maging magkasosyo sa isang maliit na online business na itatayo naming dalawa. Unti-unti ay nakabangon ako. Tinulungan ako ng kaklase kong yun at hindi ko tinago sa kanya ang lahat ng mga pinagdaanan ko. Siya po ang naging tunay kong kaibigan dahil siya lang ang bukod tangi sa lahat na hindi po ako hinusgahan. Lumago ang maliit naming online shop hanggang sa unti-unti ay nahanap kong muli ang sarili kong marunong ng magmahal. Hindi sa ibang tao, hindi nagmamahal sa iba, kundi isang babaeng pinapahalagahan at minamahal ang sarili niya. Oo, Mama Mia. Isa po akong dating empleyado, dating kabit, dating biktima. Pero isa akong babae na muling bumangon, muling hinarap ang mga pagkakamali niya. At hinding-hindi na muli pang magpapabiktima ng mga lalaking manloloko at sinungaling. Higit sa lahat, ako ay isang muling bumangon, lumaban at natutong wag isuko ang dignidad ko sa gitna ng kahit na anong tukso. Kung tutuusin, Mama Mia, hindi lang naman ako dapat ang masira, pero dahil sa kapangyarihan na meron si Ethan, ang alam ko, masaya pa rin silang nagsasama ngayon ng asawa niya. Pero bahala na sila. Alam kong balang araw maniningil din sa kanya yung karma. At kung sakali mang may isang katulad kong nakikinig ngayon dito sa kwento ko, sana wag mo nang antayin na maging huli pa ang lahat. Sana matuto ka na mula dito sa sarili kong kwento. Hindi lahat ng ngiti ng may kapangyarihan ay pagmamahal.
Hindi lahat ng sinasabi nila ay totoo. Hindi lahat ng mga masasarap na halik ay pag-ibig. Minsan, yun pa ay simula ng pagkakakulong mo sa isang pinto na hindi mo alam kung kailan mo makukuhanan ng susi para ikaw ay makatakas at makalabas sa isang pagkukunwari na ikaw lang ang talo dahil ikaw lang ang ginamit at pinagsamantalakan sa huli. Maraming salamat, Mama Mia, at sana po ay natuwa naman kayo kahit papaano dito sa kwento ko. Sana po ay may natutunan yung iba at sana po ay maging leksyon din ito, lalong-lalo na dun sa mga lalaki na mahilig magpaasa. Hanggang dito na lamang po, Mama Mia. Lubos na nagmamahal ng kanyang sarili, Maris. Whew. Nako, Maris! Grabe naman. Alam mo, may mga tao talagang mga matatamis ang dila. May mga tao talaga na sadyang pinanganak na punong-puno ng charm. Pinanganak na para bang hindi makabasag pinggan. Pinanganak na para bang lahat ng kanilang sasabihin ay tila isang katotohanan na pinaniniwalaan ng lahat. Merong mga ganon. At kapag alam nila na ganon sila, ginagamit nila yun minsan para makapanakit, makapagsamantala, at makaisa sa iba. At yun si Ethan. Alam niya kasi na may gusto ka sa kanya. Nakikita niya, sabi mo nga, dun mula sa frosted window o glass something ng kanyang opisina, ang pagtitig mo sa kanya. At yun ang ginawa niya na para bang sign na pwede kanyang lokohin. At nung hinalikan kanya, hindi ka umayaw. At nung iniga ka na niya sa sofa ng kanyang opisina, hindi ka tumutol. Kaya ayun. Pero tapos na yun. Nangyari na ang nangyari. Ang importante ay natuto ka sa mga pagkakamali mo. Well, lahat naman tayo nagkakamali. Lahat naman tayo nagkakaroon ng iskandalo sa ating pagkatao. Pero lahat naman ay pwedeng mabago. 'Di ba? Napaka makapangyarihan ng Panginoon na pwede niyang gamitin ang isang masakit na pangyayari sa buhay mo para siyang maging stepping stone mo at siyang maging testimony mo sa panahon na kakailanganin ng iba ang tulong mo, gaya ng ginagawa mo ngayon, Maris. Maraming salamat sa pagbibigay mo ng tiwala dito sa ating programa at pinadala mo pa talaga ang kontrobersyal na kwento ng iyong buhay. Maraming thank you talaga. At syempre sa mga nakikinig ngayon, naku po, sana ay inyo pong i-share itong video o itong kwento ni Maris para naman baka meron kayong kaibigan na may pinagdadaanan na kapareho na hindi niya lang masabi sa inyo dahil nahihiya. Pwedeng makakuha ng inspirasyon at leksyon mula sa kwentong ito. So please share. And sa mga hindi pa po natin subscribers, alam nyo na, please do subscribe. Maawa na po kayo, charot. Pagmamakaawa na talaga ito. Please subscribe to this channel and syempre, i-click nyo na rin ang notification bell para kayo po ay na-update sa tuwing meron po tayong bagong kwento na ilalabas dito. At isa pa sa mga hihingin ko sa inyo ay tulong po na i-share itong ating channel sa inyong mga kakilala, baka magustuhan nila at syempre baka i-subscribe na rin nila dahil meron po tayong goal na 100,000 subscribers at the end of this year. And for that, nako, siya nga pala, bago ako babate, hihingin ko pala ang inyo pong mga kwento kung gusto nyo pong i-share. Please do share that to us. Mag-email lamang po kayo, mamamiacdo0317@gmail.com. Please do not forget, mamamiacdo0317@gmail.com. Diyan nyo po ipadala ang inyong mga kwento. Nako, hello pala ako sa ating mga suki. Hi kay Gandang Joanne. Maraming salamat. Hello rin kay Michelle Ventura, Michelle Carrasco from Saudi. Maraming thank you sa'yo. Hi kay Nora
Barido Hamandre, maraming salamat. Kay Marichet Serviano, LV Lapot, Liza Chen. Hi din kay Margie Flores. Thank you very much po. Sa lahat ng ating mga tagapakinig. Hi ako kay Virgil Lopez. Tama na ha? Tama na yung sinabi kong apelyido mo. Hi din ako kay Veronica Lapos. Maraming salamat sa lahat ng mga nakikinig sa atin. Thank you so much po talaga at hindi nyo pinapabayaan o iniiwan itong ating programa. Susan Boribor from Taguig, maraming salamat. Sa lahat po kay Evangeline Jaime, kay Ma'am Judith McGovern and to her husband, thank you very much. Kay Sir Reynaldo de Vera, maraming salamat. Kay James Hamandre, thank you very much po. At sa lahat ng ating mga tagapakinig. Hanggang sa susunod nating kwento, abang-abang po kayo. Maraming salamat sa pagbibigay nyo ng oras para pakinggan itong ating programa. At syempre, lalong-lalo na sa ating mga subscriber, I love you all. Pati na rin sa mga hindi nagsiskip ng ads, I love you all so much. Maraming thank you. Ako po si Mama Mia. Hanggang sa susunod, mag-ingat po kayo and enjoy the rest of your day. Bye-bye!